Okay, mga kapartner, welcome to Kapartner Podcast Episode 3. Palakpakan! Ayan, Episode 3 na. So, pangatlong interview na natin to this time with ang pundasyon. Ayan, ang pundasyon ng Global Dominion, one of the most seasoned, ayan, yun ang itawag natin, most seasoned employees of Global Dominion, si Melinda Lopez. Palakpakan ulit. Magandang hapon sa'yo, Ma'am Mel. Magandang hapon din, Sir Ryan. Ayan, magandang hapon. So, you're one of the most seasoned or most tenured employees ng Global Dominion. Gaano ka nakatagal sa Global Dominion? Last December 2023, 20 years na ako sa Global Dominion. Wow! And turning 21 years. This Sakto. December. Halos kasabay ng Global Dominion, no? So, March ng 21 years ang Global Dominion, December ka mag-21 Yes, years. this year, 21 years na ako. Pang ilang employee ka ba ng Global Dominion? 003. 003. So, pangatlo. Number But, paano mo yun nagawa? Paano ka nakatagal ng 21 years sa isang company? Wow. So, I'm sure maraming gustong malaman. 21 years, 20 years in Global Dominion. For me, hindi naman siya ganun kahirap. Kasi unang-una, ine-enjoy ko yung ginagawa ko. Siyempre, mahirap. Wala namang madaling trabaho eh. Tapos, bukod sa ine-enjoy ko, enjoy ako sa mga kasama ko. Nice. Yung kultura dito, ito yung siguro yung mas naging reason kung bakit until now nandito ako. At the same time, may learnings. Siyempre, yung iba kumikita lang, kaya nag-enjoy sila, nagtatagal. Pero dito kasi sa Global Dominion, hindi ka lang basta kikita. Hindi mo lang may invest yung mga gusto mo, and yung mga properties or nice. Pupuntahan natin mamaya yan. Mamaya yan, sige. Mga investment na. Investment, tapos savings, plus yung every time na may mga seminars, trainings, ang dami kong natututunan. And I heard your focus there as well for Yes. new employees, even existing employees of Global Dominion, mga kapartner. Siya po yung nakatutok sa training ng ating sales and marketing team. In fact, siya ang head nun. Ayan. Siya ang head nun. But babalikan ko lang yung sinabi mo na kultura. Kasi I hear that a lot. No? Pagdating sa Global Dominion, the difference talaga is with the culture. How would you describe the culture of Global Dominion through the years? Paano ba siya nag-umpisa? And through the years, nagbago ba? Siguro nag-start siya nung time pa ni Ma'am Ana po ko. Yung hindi nakakakilala si Ma'am Ana, yung dati nating president po, no? Ang mother ni Ma'am Pat. So, kasi si Ma'am Ana, parang nanay lang namin dito yan. Siyempre, ano ba yung kultura pag nasa bahay tayo? Diba? Hindi, tough love, siguro, pero more on, mas nag-e-enjoy kami. Kasi yung, alam yung papagalitan ka ng nanay mo, pinagkakamali ka. So, ganun yung way kung paano kaming matuto dito. Hindi yung pinapalo ka, hindi gano'n. So, ano pa ba? Tapos, basta love yung mapifeel mo eh. Hindi mo mapifeel na pumapasok ako sa trabaho, ito na naman, gigising na naman ako ng maaga. Tapos, ito na naman yung mga client, makakaharap ko dito, hindi. Ganado akong pumasok kasi alam ko, every time na papasok ako, makakasama ko yung pamilya ko sa Global Dominion. Wow. So malaking factor yung kultura sa pagtagal mo ng 21 years and counting sa Global Dominion. Mga kapartner, si Ma'am Ana is the first president of Global Dominion. Siya po yung halos nagtaguyod no, kasama ng mga naunang mga officers ng Global Dominion. Ano yung role mo nung umpisa, Miss Mel? Noong unang, ano lang kami nun eh, parang 7 hanggang naging 11 employees kami. Admin staff ako dati. Okay. So, tinanggal yung admin kasi nga, 11 lang naman kami sa noon. So, after nun, nag-open kami ng marketing team. So, naging unang-unang trabaho ko talaga dito is, sa marketing team is marketing assistant. Anong ginagawa ng marketing assistant? Nag-receive ng mga applications, nagtatawag ng mga clients for updates, if qualified ba sila, may lacking documents ba, or kailan yung punta nila for news.
Teka muna, balikan ko kasi may nagkwento sa akin na as an admin staff daw before, ikaw pa yata yung unang-unang umorder ng unang upuan at unang lamesa ng Global Dominion. Ako yung unang nag-order noon kasi nga, as in, yung office namin before, nasa 31st floor. Tapos, ano siya, as in, bare lang siya, wala pa nga yatang tiles. Na-experience ko rin, nagwalis ako doon. Kasi wala pa rin messenger eh. Wala pa housekeeping. Wala pa talaga lahat. Tapos ako yung nag-order ng tables, ng chairs. Yan yung mga supplies doon sa, sa office. Ayos. And so, for sure, maraming mga proseso na ikaw na yung nag-map, no? Ikaw na yung gumawa. Dahil ikaw yung unang naka-experience. Actually, hindi naman ako. Nung time na nag-marketing ako, medyo na kami. Marami na rin kami. Marami na rin. Okay. Siguro yung team namin, so mga nasa 5 na rin kami na marketing employees. For sure, through the years, marami nang nagbago. Bigyan naman ako ng trivia kung ano yung mga pwede mong i-share na dati hindi naman ganito ginagawa yun. Especially during the first year, tapos ngayon ganito na. Dati, wala kaming uniform. Okay. Papasok ako, basta papormahan dati. Kanya-kanya attire. Kahit nasa marketing kami. Papasok ka doon ng, minsan kahit walang araw, naka-shades ka. And then, yung ibang employees, syempre wala pang rules before, nag-sleeveless pa sila, naka-skirt. Yeah, which is obviously bawal na bawal. Ganun pa dati. Bawal na bawal naman. Ano pa ba yung dati namin? Papasok mong naka-shades ka. Dati, kumakain kami sa harap lang ng table during parang working lunch, working break. Kahit sa harapan ng client. Kasi nga konti pa lang kami before. So, pero syempre ngayon iba na. Hindi na po pwede, may mga pantry na rin tayo. And hindi na tayo sa harapan ng client. Lumalaki na kasi yung kumpanya natin. Oo, medyo mas formal na. Yes. Kwento mo naman kung ano siya kahirap ipakilala sa mga customers dati, yung mga naglo-loan. Yan yung bagong-bago pa lang yung Global. Bagong-bago pa lang. Actually, mahirap kasi i-explain pa namin kung ano yung Global Dominion, saan kami located, tapos ano yung nature of company namin. Hindi pa siya talaga ganun kakilala. Minsan may kapangalan pa kami. Hindi po kami yun, ma. Financing po kami. Dito po kami sa may Jollibee Plaza. And even yung office, naliligaw din sila. Kasi may dalawa Jollibee Plaza, may Jollibee Center din. Minsan, mama, dito na ako. Nung pala, iba yung napupuntahan nila. Iba? So, hindi pa ganun kakilala before. Hulaan ko yung pangalan ng company, MLM company ba yan? Parang oo, yun nga. Sige. Okay, pero punta tayo sa products, so gaano kahirap i-explain yung products before? Kasi ngayon pa lang, marami ng Pilipino ang hindi pa nakakaalam. Kung sa halimbawa, sangla or CR, hindi sila familiar na pwede pala yun. Back then, mas mahirap bang explain yun dati? Or mas mahirap. Ang dami namin products before. Business loan, may salary loan pa, may tricycle loan. Doctor's loan. May wedding loan pa yata. Wedding loan. Meron pa kami educational loan, beauty loan. Paano ginagamit yung wedding loan? Wedding loan, yung mga walang budget or hindi sapat yung budget and then gusto na nila magpakasal. Interesting. Yeah, so we want to support them, syempre, di ba, na matuloy na. So sisimulan yung kanilang relasyon ng may utang. Actually, parang we're giving lang naman. Ano yung purpose? Bakit sila mag-loan? And ang galing lang din yun dun sa mga interview natin sa mga clients kung para saan yung paggagamitan nila. Yung paggagamitan nila. Kaya nag-come up din sa idea na, pwede pala, wedding loan. Yeah. Hashtag, pwede pala. Pwede pala. Ka-partner ngayon, pwede pa rin naman yan. Wala namang problema. Ang mga produkto natin na car financing, car refinancing, o yung tinatawag nating sangla or CR, pwede nyo pa rin gamitin yan pang wedding. Nice. And even yung beauty loan. Beauty loan? Paano yung beauty loan? Yung beauty loan, yung mga gusto magpaganda. Retoke, halimbawa? Mga retoke, ganyan. Gusto nila magpa-enhance pa ng kagandahan nila. Tapos ma-improve pa yung sarili nila. Correct. So yun, pwede rin sila mag-apply ng beauty loan before sa Global Dominion. Ang exciting naman, but I think dati wala pa yung mga parang online lending platforms. Ngayon kasi dami na nagpapautang, dami na financing companies. Wala dati. Paano kayo nagmamarket dati, mga unang taon ng Global Dominion? Paano nyo ino-offer yung product ng Global Dominion? Ako na-experience ko din mismo dito sa parang yun, sabi nga namin yung traditional way, like of tires kami. Okay. Nagsasaturate. Sa labas? Oo, lalabas ka talagang literal na makikipag-usap ka sa mga tao. Tapos, alam mo yung kung na-experience niyo, di ba may mag-aalok sa inyo, hindi, ayoko yan. Na-experience ko yun, na nag-aabot kami ng mga flyers sa labas. Ka-partner, imagine, this is in 2003.
Wala pa yatang Facebook at YouTube ng mga panahon. Meron na ba? Friendster. Okay, sir, Friendster. So talagang malaking tulong yung makapag-flyers ka and makapag-tarpaulin. And then you faced a lot of rejections. Pero paano nyo na-overcome yun back then? At naitaguyod pa na lumaki pa yung Global Dominion lalo? Kasi ako nag-enjoy ako doon. Kasama namin yung mga loan consultants natin, mga top loan consultants na ngayon. Kung ano yung pinagdaanan namin before, pinagdaanan din nila noon. Na magkakasama kami na pumunta kami sa mall or sa isang area, doon kami mamimigay ng mga flyers. Okay, ang ganda. And a lot of them are very successful now, no? Kasi merong top na malaki na rin yung mga top loan consultants natin. Malaki na po ang kinikita mga kapartner by helping other people with applying for their loan applications sa Global Dominion. So, on the employee side naman, ikaw mismo, Miss Mel, ano ang kwentong hashtag pwede ba? Sa tulong ng Global Dominion, ano yung mga realizations mo na hashtag pwede pala? Pwede pala. Ako sa akin, ang pwede pala siguro moment ko na naisip ko ngayon. Pwede pala kahit pwede pala kahit na hindi ka valedictorian, salutatorian, or hindi ka gumraduate with higher or highest grade sa school, pwede ka palang maging officer. Wow. Yes. Senior manager sa isang Oo, pwede ka maging managers. Kahit hindi ka, actually ngayon, no, pwede pala din dito, kahit hindi ka college graduate, pwede ka pa rin pala na ma-promote. Kasi sa other company, kailangan college graduate ka muna before ka tanggapin, no? Sa atin, ang dami nating employees na college level, ano yung high school graduate, pinatanggap na natin. And tinutulungan ng company din kasi yan. Tinutulungan natin. In a way. Pero ikaw mismo, yung paano, saan nabanggit ka na investments kanina? Ano na yung mga natupad mo through Global Dominion? Ako ang natupad ko sa Global, magkaroon ng sariling bahay. Wow. Yan. Savings ko siya. As in, sariling pera ko siya, nakinita ko dito sa Global Dominion. Nakapag-invest ako ng sarili kong bahay. Nagkaroon na rin ako ng sasakyan sa tulong ni Global Dominion. Wow. And savings. Kasi iba yung nabibili mo yung gusto mo, plus nakakapagtati ka rin ng savings. Para sa family mo, para sa future. Ayan, mga kapartner, so tawag dyan, taguyod ng sariling bahay at sariling sasakyan. At I think hindi lang simpleng bahay yan, mga ilang floors yata yung bahay na binabanggit ni Ma'am Mel. But I think bukod sa pagiging loyal sa Global Dominion, malaking investment mo rin dyan sa ang iyong oras at ang sipag mo sa trabaho. I'm just saying this because baka akalain naman ng mga kapartner natin, matanggap lang sila sa Global Dominion. Magkakabahay at sasakyan na sila. No? So marami ring sakripisyo for sure. Can you tell us about the most challenging experience in Global Dominion that you had? Mga experience? Siyempre dito yung minsan di ko nakilala yung Sabado at Linggo. Tapos may time na meron kang mag-overtime ka, lalo na nung nandun kami, nung nagpo-process ako, yun yung pinaka sobrang hirap ng marketing assistant ako na meron pa kaming OFW and Siemens Loan. Kasi inaabot talaga kami ng 9, 10 o'clock. Hindi kami aalis hanggat di namin napaparelease. Kasi one day release before eh. Hanggat di namin napaparelease yung mga client. Hindi na-release yung loan nila. Yun siguro. Na talagang grabe yung effort namin lahat. Para ma-achieve ang inyong target. That's out of their willingness. And maawa ka kasi sa client eh. HR practitioners natin dyan. O sa client, maawa ka sa client na aalis sila nang hindi pa nare-release yung loan nila. Eh yung ticket nila, nung araw din ay nakabook na. Kasi naalis na rin sila. Ayun, nga yung mga kababayan nating OFWs. Kapartner, in case magtanong lang kayo about OFW loans, you can go to Global SME Loans Incorporated or Global Cebuana. Ayun po ang aming mga affiliates na nag-offer ng OFW loans ngayon. Okay, so balik tayo dun sa challenge. Ano naman yung may tuturing mo na milestone, personal milestone mo sa Global Dominion na hindi mo na makakalimutan? It can either be an event, a recognition, or a happening sa iyong career. Milestone for me, yung ang dami ng PMs
Ang dami, dati parang nagtataka ko, paano kayo pinipili yung mga leaders ng Global Dominion? Yung dumating dun sa point na ako na yung isa, and actually yung major decision sa akin na nanggagaling para pumili ng mga branch managers. Especially since you had that training team or the yung mag-identify ako ng mga tao o mga employees na karapat-dapat maging leaders ng Global Dominion. And for me, ang laking milestone. Magandang topic yan. Since you're heading the training team for sales and marketing and then you make some of these decisions or critical decisions to identify who has the potential to become a leader, paano mo pinipili yan? Unang-una, syempre, magsaset tayo ng initial qualifications. Sa mga gusto mag-apply dyan. Biglang nagtawag na mag-apply. Of course, magsaset kami at least 1 year regular sila. And then, walang any pending or ongoing cases sa ating admin. And ano pa ba? At least college graduate. Yun yung pinaka-initial qualification natin. And after that, magpapanel kami. Titignan namin yung willingness ng applicant. Siyempre, hindi pwedeng tinulak lang, napilit lang. Gusto namin, willing talaga yung mga leaders na to na mag-a-apply. Is that the most critical criteria for you? Yung willingness, actually, yun talaga yung mahirap. Kasi maraming magaling. Pero yung willing, mahirap i-identify yun. Kung titignan mo lang siya sa resume, kung titignan mo lang sa application form. Pag nakausap ko na, or namin, nagpa-panel kami with the area heads and SIRSAP, doon na namin nakikita kung yung taong to gustong-gusto ba talaga yung position. Hindi nalalayo sa criteria ng maraming iba pang teams at iba pang companies. And so far, ano yung pinaka na-experience mo naman na you would consider heartbreaking sa Global Dominion? Yun, nakapanginayang, sayang naman, mga ganyan. Meron ka bang ganyang kwento? Heartbreaking? Siguro yung time na binitiwan ko yung renewal team. Bakit? Kasi ano yun, parang 4 years. 4 years. First time ko kasing nag-lead ng sobrang laking team eh. Parang ano siya. Umabot kami ng 70 telemarketers that time. 7-0? Yeah, 7-0. Dami naman. Kasi gusto talagang i-push before yung mga renewal accounts. Tapos, kasabay nun, handle ko din kasi yung marketing coordinator that time. And yung team din ng renewal na nagpo-process naman sa office. So, 3 teams sila, actually. Na-handle ko that time. For, I think, 4 years. Ayun. Heartbreaking nung una, pero nung napunta na ako sa training, dun ko na-realize, dito pala talaga yung party ko. Parang yan yung calling mo. Oo, training talaga. Para kasing wala, hindi ko naman sinasabing walang makakakuha nung katulad ng style ko or wala pa akong nakikita. Siguro yung experience ko kasi. Okay. Oo, experience ko. Siyempre, aside from Sir Sam, na matagal na rin sa Global Dominion, bukod sa kanya, ako yung parang makakakita nung whatever man yung nakikita niya sa isang leader. Kaya ko na rin siya ma-identify. And you probably are helping more than 70 now since sa dami na ng tinrain mo. Meron ka bang recollection as to how many na yung dumaan sa'yo sa training? I'm for sure, lahat ng naging managers na yun, dumaan yan sa training. Parang, isa numbers, hindi ko na mabilang. Pero ang masasabi ko lang, parang magkakomplete tayo ng 150 branches, di ba, this year. So, eventually, yung existing na 80, siguro mga, I think, 80% doon dumaan sa akin. And then, dahil syempre, lahat ng incoming pa na BMTs natin, dadaan din sa akin yun. Branch manager trainings mga partner. Partners, ang employees ni Global Dominion ngayon ay nasa 1,000. More than 1,000. In fact, yung employees ni Global Dominion. Noong mga panahon na, I think when I joined, mga 5 to 6 years ago, nasa employees pa lang ba tayo? 400 to 600. Mga around ganyan, 400. 400 regular employees. Correct. Tapos ngayon, more than 1,000 employees na si Global Dominion. So for sure, it's extra challenging to your team to train a lot of people. How are you managing stress dito sa Global Dominion? We know you're inspired by the culture, you're happy, you're motivated. Pero for sure, hindi nawawala yung stress. Paano mo minamanage yan? Hindi kasi ako nagtatanim ng, nilalabas ko, pero hindi ko siya tinatambayan. Pag inis ako. Oo. Pag ko kinakailangan pakita ko sa employee na hindi tama yung ginagawa niya, hindi ako magpapanggap na okay lang yan. Hindi. Kasi feeling ko hindi siya matututo eh. So pag mali.
Pero pag okay, ano talaga, bibigyan ko talaga, i-offer ko talaga yung ginawa niya. Affirmation talaga. And ano pa ba? Enjoy ko yung buhay ko. Siyempre, with my kids. Siyempre, di ba? Tapos, dati kasi hindi lang kami basta work eh. After work, may mga time na gumigimik din kami dito. Kasi nga, family eh, di ba? Yes. So, nagsa-celebrate kami pag may mga kailangan. Pag mga pare-parehas namin kaming stress, tara, labas tayo. Labas kayo na. 2 bottles, ganyan. 2 bottles. Pagkala yung stress namin. Normal lang. Normal na tao lang kami. Siguro yun yung secret. Meron pa rin work-life integration. Yung stress, hindi naman mawawala yan. Siguro kung paano mo lang siya i-handle. Exactly. So, maraming salamat, Ma'am Mel. Your last message to employees muna ni Global Dominion na gusto rin maging more than 21 years sa Global Dominion. Anong masasabi mo sa kanila, Ma'am? Ang masasabi ko lang, sa mga gustong magtagal sa Global Dominion, siguro yung values ng Global Dominion. Ako unang-una, ang pinahahalagahan ko talaga is yung integrity. So, masasabi ko sa tinagal-tagal ko sa Global, wala akong ginawang alam kong labag sa policy, labag sa kalooban ng Diyos, labag sa sarili kong prinsipyo. So, yun yung importante sa akin. At the same time, syempre yung excellence. Syempre, kailangan, whatever man yung gawin mo, laging ang goal mo is 100% dapat na effective ka. Isisingit ko lang iba pa nating values sa Global Dominion, core values, which may be aligned to your values, mga kapartner. No? In case you're interested in exploring career opportunities sa Global Dominion, our core values are integrity, as mentioned, integrity, excellence, innovation, care, grit, fun. Marami tayong mga values that would really support a great culture when it comes to working environment. Your message naman sa mga hindi pa bahagi ng Global Dominion who may have interest in exploring opportunities sa Global Dominion. Ang message ko for them, mag-apply na kayo sa Global Dominion. Why? Tama, di ba? Yes, kasi kung naghahanap kayo ng stable na trabaho, maraming learnings, maraming career opportunities, nandito na po sa Global Dominion lahat ang hinahanap nyo. All-in-one na siya. Package na talaga. And even yung mag-enjoy ka na, natututo ka na, kumikita ka. And you could probably stay for more than 21 years, just like Ma'am Mel Lopez. Palakpakan natin si Ma'am Mel Lopez. Maraming salamat for sharing your stories with us and our kapartners today. Mga kapartner, abangan nyo pa yung ibang episodes ng Kapartner Podcast na sa mga susunod na buwan. No? I-feature natin ang iba pang senior managers and executives ng Global Dominion to share their stories of being a kapartner and their dreams and goals na naging pwede pala with the help of Global Dominion. Maraming salamat po ulit and until next time.